Hello Sir Scream. Glenn po pala ang pangalan ko. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang isang janitor sa isang eskwelahan dito sa probinsya namin sa Cebu. Hindi ko sasabihin kung saan eksakto to nangyari, pero ikikwento ko po yung buong detalye. Sa totoo lang po matagal nang usap-usapan sa amin dito, lalo na sa mga empleyado, ang kaluluwa ng isang babaeng ginahasa daw sa lupang kinatatayuan ng eskwelahan namin. Pero ni minsan ho, sa ilang taong paninilbihan ko doon, hindi ko po nakasagupa ang kaluluwang ito. Kahit pagpaparamdam, wala. Kaya hindi ho ako makarelate sa mga kwento ng mga kasama ko doon. Hanggang sa nangyari nga ang araw na yon na hindi ko makakalimutan. Founders Day po yun doon sa school namin at kailangan naming manatili ng medyo gabi na kasi tutulong ho kami sa pag-aayos ng mga pang-design sa quadrangle maging doon sa entrada papasok ng eskwelahan. Hindi naman ho kami ganoon kadami, siguro mga 10 lang ho kami noon. Bali ang gagawin namin, i-prepare lang ho namin yung hulmahan at kinabukasan na namin itutuloy para mas marami kaming gagawa. Tapos mas mapapadali din yung trabaho kasi meron ng nakahandang hulma ng disenyo. Nag-aayos na kami noon nang biglang sinabi ng kasama ko na may kukunin daw sa stock room. Pero wala ni isa sa kanila ang kumikilos. Siguro nakalimang ulit yung kasama namin na baka pwedeng kunin yung iba pang gamit sa stock room para matapos na kami. Bago ako tumayo at sinabi sa kanila na sobrang duduwag nyo naman, ayaw nyo talagang kumilos. Inaya ko yung isa kong kaibigan, nakatrabaho ko din, nasamahan ako sa stock room. Pero maging siya, nanginginig din sa takot. Ayon kasi sa mga kwento-kwento sa amin, nakikita ang babaeng multong ito sa buong eskwelahan, oo. Ngunit ang malimit niyang pagtambayan yung stock room ng mga janitor kung saan ko kukunin yung ibang mga gamit. Wala naman ho kasi talaga yung ako lang mag-isang pupunta kasi hindi naman ako naniniwala sa mga kwento-kwentong yan. Naglakad ako ng mabilis papunta dun sa stock room at agad na hinawakan ng doorknob para buksan. Nainis pa ako noon kasi nakalimutan kong kunin yung susi. Nakakandado pa pala yung pinto. Agad akong tumalikod mula sa pinto, ngunit nung akmang hahakbang na ako, nagulat ako nang marinig kong pumihit yung doorknob ng stock room sa katahimikan ng gabi at dahan-dahang bumukas ang pinto. Dinig na dinig ko yung paglangit-ngit ng pintuan na yon kasi wala talagang ibang tunog kundi yung mga kuliglig sa paligid. Unti-unti ko ring naramdaman ang haplos ng malamig na hangin sa paanan ko. Sa hindi mawaring dahilan ay unti-unti akong binalot ng kakaibang kilabot na noon ko lang naramdaman. Ayokong lumingon, sabi ko sa sarili ko. Ngunit yung kalahati ng utak ko, gustong-gusto ng tignan kung anong makikita ko kapag lumingon ako sa stock room. Sobrang curious din kasi ako. Imbis na maglakad na palayo, nanaig sa akin ang kagustuhang lumingon. Saktong-saktong paglingon ko, nakakita ako ng isang babaeng nakaputi na nakadungaw sa pinto mula sa loob. Nakangiti ito sa akin at kumakaway na tila ba inaakit ako nito na lumapit sa kanya. Ngunit hindi magawang gumalaw ng katawan ko dahil habang tinitignan ko ang mukha ng babaeng ito, patindi ng patindi ang hilakbot na nararamdaman ko. Sumisirit mula sa bibig at mga mata nito ang dugo na umaagos sa kanyang maputlang muka. Itim na itim din ang paligid ng mga mata niya at tila naaagnas ang kamay na ginagamit na pangtawag sa akin. Hindi ko na nga ho alam kung anong gagawin ko. Pakiwari ko nga nun, naihi ako ng bahagya sa pantalon. Nang mahimasmasan ay nagsisigaw akong tumatakbo pabalik sa mga kasama ko. Wala akong ibang sinabi, kung hindi agad kong kinuha ang mga gamit ko at umuwi na.
Kinabukasan ko na ikinwento sa kanila ang nangyari at lahat sila ay sumang-ayon sa description ko sa kaluluwang ito. Doon ho nagsimula ang paniniwala ko sa mga ligaw na kaluluwa kahit saang lugar, kasi hindi ko naman ho inasahan na makakakita ako ng multo ng harap-harapan. Lalo din hong tumindi ang pananalig ko sa Diyos at kagustuhang palagi ang magdasal. Hindi naman ho natin maiiwasan na minsan sa buhay natin makakaengkwentro tayo ng ganito. Ang gusto ko lang ay kung mangyari man yun ulit, ay ligtas ako. Hello Scream PH, Jason nga po pala. Nagtatrabaho po ako bilang isang utility sa isang kumpanya sa Alabang dati. Nais ko lang po sanang ipakiusap na sana ho ay pahintulutan niyo akong itago ang pangalan ng kumpanyang ito para na lang po maprotektahan ang pagkatao ng mga nagtatrabaho pa dito. Nangyari po ito taong 2018. Umaga po ang shift ko noon sa trabaho. Kadalasan ho, dumadating ako sa opisina ng alas 5 ng umaga. Kasi gusto ko pong ayusin lahat ng mga gamit bago dumating yung mga empleyado. Sinisigurado ko pong bago ang mga kape sa coffee maker, puno po ang mga water dispenser at may yelo sa refrigerator namin. Ganun po. Sa totoo lang po, kahit sabihin nilang ganito lang ang trabaho namin, sobrang natutuwa po ako dahil pagpasok pa lang ng mga empleyado, tuwang-tuwa sila at abot ang pasalamat kapag bago ang kape, may yelo, puno ang tubig at nakahanda ang mga tasa. Mga ganun pong bagay. Sobrang pasalamat din po kami kasi sobra nila kaming binibigyang halaga sa mga bagay na ginagawa namin. Yun na nga po. Tuwing alas 5 po ng madaling araw, ang lagi ko pong kasabay nun pumasok ay yung pinaka-manager nila na babae. Itago na lang po natin siya sa pangalang Miss K. Yung si Miss K, sobrang bait nun kahit umagang-umaga abot ang bate at ngiti niya sa akin. Lagi kaming nagpapang-abot sa paglabas ng elevator sa madaling araw. Ngunit nung araw na yun, parang iba. Paglabas ko pa lang sa elevator, nagulat ako nang makita ko si Miss K na nakatayo sa labas ng pintuan. Tinatapat kasi namin yung ID namin dun sa pinto para bumukas. Pero siya, nakatayo lang siya dun. Kita ko naman na hawak niya yung ID niya, pero hindi niya ginagamit upang buksan ang pinto. Bilang palagi naman kaming nagkikita sa umaga, sigurado ako na kilala niya ako, maging ang boses ko. Kaya malayo pa lang ako sa kanya, tinawag ko na agad yung pangalan niya at agad naman itong lumingon sa akin. Dahan-dahan akong lumapit at nakita ko kung gaano kablangko ang tingin niya. Tagos na tagos sa mukha ko yung titig niya. Sinabi ko, "Good morning ma'am," at tinanong ko kung okay lang ba siya. Hindi siya sumagot sa akin. Bagkus ay dahan-dahang ngumiti at doon ko nakita ang pagbabago ng itsura niya. Itim na itim ang mga ngipin niya at biglang naging purong puti ang mga mata ni Miss K. Nagpakawala siya ng malakas na tawa habang dali-dali naman akong umatras hanggang sa pagtalikod ko ay nakabunggo ko ulit si Miss K. Grabe yung sigaw ko noon kasi ang iniisip ko, baka nalipat siya sa harapan ko. Pero nung napasigaw ako, napasigaw din siya. Halos magkandadapa-dapa ako sa elevator bay namin nung araw na yon. Sobrang alalang-alala sa akin si Miss K na nabitawan niya lahat ng gamit niya at agad na tinulungan akong tumayo. Una kong sinabi sa kanya, "Na ikaw ba yan, Miss K?" Sabi niya naman, "Oo, sino pa ba?" Paulit-ulit niya akong tinanong kung ano nangyari at maya-maya pa ay lumabas na yung gwardiya mula sa pinto na nung mga panahong yun pala ay nasa production floor at nagro-ronda. Inalalayan nila ako papunta sa pantry at ikinwento ko lahat ng nangyari.
Sobrang nagtayuan ang mga balahibo namin sa nangyaring yun. Kahit hindi inamin ni Miss Kay na natakot siya, naging gawin na niyang pumasok lang sa loob kapag nandoon yung guwardya kasama niya at ako. Kaming tatlo lang naman yung laging maaga dun eh. Kapag wala siyang kasama, nandoon siya sa may reception. Doon na siya nagsisimula ng araw niya sa trabaho. Ako naman, kahit takot na takot ako, kailangan ko pa din ng trabaho kaya tiis-tiis lang. Mabuti nga at isang beses lang akong napagtripan ng kaluluwang yun. Siguro nakatulong din yung pagdala ko ng rosaryo sa bulsa ko, kaya hindi na makalapit pa ang masasamang espiritu. Hello Scream PH! Salamat sa pagpili nitong kwento ko. Al na lang ang itawag niyo sa akin. Kwento ko lang yung nangyari sa dati kong sideline sa call center dati. Di naman yun katagalan, mga 1 taon siguro bago ako umalis at nakakuha ng trabaho sa factory dito sa Taiwan. Nairekomenda kasi ako ng pinsan ko noon bilang karelyebo nung isa nilang kasamahan na nagkasakit. Utility po yun sa isang call center sa may bandang Quezon City. Sakto din naman kako, nag-aaral pa ako sa TESDA. Kapag libre yung araw ko, nagtatrabaho ako doon. Hindi din naman ganoon kabigat yung trabaho ko kasi parang contractual lang ako doon. Siyempre, dahil nga call center yung pinapasukan kong opisina, panggabi din kami doon. At dahil nga minsan, lalo na kapag madaling araw, wala kami halos ginagawa. Maririnig mo na lang yung mga tsismisa ng iba pa naming mga kasama. At ang hindi mawala-wala sa mga tsismisan doon, yung tungkol kay Pipito na kaibigan daw ng sikat na batang multo na si Junjun. Hanggang ngayon kahit natatakot ako kay Pipito, natatawa pa din ako sa binigay nilang pangalan. Parang si Pipito Manaloto eh. Pero grabe yung naging experience ko noon kay Pipito. Sa amin kasi, may break din naman kami, parehas lang. 2 15 minutos na break, tapos isang lunch break. Ako, ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko na. 1 oras at kalahati ang break na ginagawa ko. Kasi kakain ako ng tanghalian, tapos magyoyosi pa. Tas konting usap-usap kasama ng mga katrabaho namin. Nung araw na yun, hindi ko ba alam, pero 2 lang kami nung pinsan ko yung nandun. Di imbes na relax kami, nadagdagan pa yung trabaho. Hindi din naman nagpasabi yung iba na absent sila o malilate. Hindi din naman kami pwedeng magsabay ng pinsan ko na mag-break kasi dapat may maiwan na isa. So sinabi ko, mauuna na ako mag-break ng 2:00 ng madaling araw para pagbalik ko, siya naman. Pag-isahin na lang din niya kako yung break niya at baka mamaya may dumating pa kaming mga kasama. Ayun na nga, matapos ko mag-break, siguro mga 3:00 na yon ng madaling araw, bumaba na yung pinsan ko para kumain. Nandoon ako sa CR ng mga lalaki noon at nagre-refill ng tissue. Hanggang ngayon hindi ko pa din malaman kung anong ginagawa ng mga ahente sa tissue at para bang ang bilis talagang maubos. Maya-maya pa, habang naglalagay ako ng tissue dun sa dispenser, nakita ko sa salamin na may pumasok sa loob ng banyo. Hindi pamilyar ang mukha niya pero naka-uniforme siya ng katulad sa amin. Hindi ko agad siya tinawag noon kasi hinihintay ko siyang lumingon. Dumire-diretso kasi siya sa urinal at umihi. Matapos nun, pumasok siya sa loob ng cubicle. Hindi ko din ba maintindihan pero sobrang lapit niya sa akin kasi sa likod ko siya dumaan. Nakaharap ako sa salamin nun kasi yung tissue dispenser nasa gilid lang ng lababo. So dapat makikita ko yung mukha niya. Pero hindi. Malabo yung itsura niya. Pero yung katawan niya, malinaw. As in tao talaga. Hintay ako ng hintay na magsalita siya. Pero wala. Tahimik ang paligid. May mga pumasok pang mga ahente na galing din sa break nila. Umihi sila, nag-toothbrush
at nagilamos. At kapag bubuksan nila yung cubicle kung saan pumasok yung lalaki kanina, nakakandado. So sigurado ako na may tao doon. Nang makalabas yung mga ahente, hindi na ako nakatiis. Tinanong ko na siya kung saan siya nakadestino na floor. Kasi meron pang ibang floors doon maliban sa amin. Walang imik. Ang sagot niya sa akin, mahihinang tawa. Tawa na unti-unting lumalakas. Hanggang sa sinabi ko na wala namang kakong lokohan kasi ang tinunang tanong ko sa kanya. Nagulat na lang ako nang biglang may isa pang boses na umibabaw sa tawa ng lalaki. Tawa din yun. Pero halatang halata mo na tawa ito ng isang batang lalaki. Doon na ako kinilabutan, sir. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi naalala ko yung kwento ni Pepito at ni Junjun. Nung marinig ko yun, dali-dali akong lumabas ng banyo at nagtatakbo palapit sa gwardya. Buti nga at maraming tao nun sa reception area at bahagyang nawala yung takot ko. Kinuwento ko yun sa gwardya at tawang-tawa lang niyang sinabi na nabiktima na din pala ako ni Pepito. Kinuwento ko din yun sa pinsan ko at ganun din ang reaksyon niya. Para bang normal na lang yun sa kanila. First time ko kasing maka-experience ng ganun pero buti na nga lang yung mga tao doon. Sinabi na depende naman sa trip yun ng mga multo. Hindi naman daw sila nakarinig ng paulit-ulit na pinagtripan, kaya relax lang daw ako. Mabuti na nga lang at hindi na naulit yung ganung kagrabe na nakita ko talaga si Pepito. May mga mangilan-ngilang pagpaparamdam pero kayang-kaya ko namang tiisin. Send po ako ulit ng kwento ko. Yung mga naranasan ko naman dito sa Taiwan. Salamat po sa pagbabasa. Mabuhay ka, Scream PH. Hello Scream PH at sa mga tagapakinig ng channel na to. Tawagin niyo na lang po akong Esther. Dati po akong nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang janitress. Doon po sa gusaling pinagtatrabahuhan ko, 2 palapag lang po yung sakop namin. Bali po, kapag ginagamit namin yung ID namin para makasakay sa elevator, wala po kaming access sa ibang palapag ng gusali. Maliban lang po sa 2 palapag na sakop namin. Sinasabi ko po ito para lang mabigyan kayo ng ideya na kahit anong gawin po namin, hindi ho kami mapapadpad sa ibang floor ng gusaling ito. Gabi na ho nun, sa pagkakatanda ko, may meeting yung mga bossing namin at kinailangan ng mag-aasikaso ng mga gamit nila para dun sa nasabing meeting. At syempre, pagkatapos ng meeting nila, kailangan din na may magligpit. Inabot yun ng hanggang alas 11 o alas 12 ata ng madaling araw. Okay naman yun sa akin kasi bayad naman ho yung overtime ko noon. Swerte nga po ako at merong ganong overtime, pandagdag na rin sa sasahurin ko. 2 kaming naiwan noon. Tawagin na lang natin siyang Jasper. Matapos naming magligpit at ayusin lahat ng gamit, nag-aya na si Jasper na umuwi na. Sasabayan daw niya ako hanggang sa sakayan kasi nga delikado at gabi na. Kahit naman madami pang tao sa labas, nandoon din yung mga masasamang loob na alam naman naming palagi lang na nakakubli sa mga kalsada ng Maynila. Bago pa man kami makasakay ng elevator, iba na yung pakiramdam ko noon. Lingon ako ng lingon sa likod ko na para bang may nakatingin sa amin habang papaalis kami ng opisina. Unang beses ko din po kasi yung gabihin ng ganoon, kaya ibang-iba yung pakiramdam ko kumpara sa umuuwi ako ng mga alas 5 o alas 6 ng hapon. Katulad ng ibang mga gusali, walang 13 palapag yung gusaling yun. Pagkatapos ng 12th floor, 14 na agad. Hindi ko naman yun napapansin dati kasi hanggang 8th floor lang naman kami may access. Pero nung gabing yun, nakita naman namin na pababa yung elevator matapos pindutin ni Jasper yung ground floor. Kwento-kwento lang kami habang nasa loob at nung tumunog na at nakita naming ground floor,
Nagtaka kami kasi pagbukas ng pinto, hindi pa man kami nakakalabas, bigla na lang yung sumara ulit. Nasa dulo kasi kami ng elevator at nakasandal. Sinubukan ni Jasper na pigilan yun ng kamay niya pero wala siyang nagawa. Sumara ito ng tuluyan. Sinubukan niyang itapat yung ID niya at pindutin yung 7th floor pero walang nangyayari. Nagulat na lang kami nang maya-maya pa ay huminto ang elevator sa 14th floor. Kabado ho ako noon sa totoo lang. Sobrang higpit ng kapit ko kay Jasper. Pinakita pa nga niya sa akin yung bakat ng kuko ko matapos yung insidenteng yun. Pagbukas ng pinto, normal na opisina lang yung nandun. Pero patay lahat ng ilaw. Tahimik ang lahat. At maya-maya pa, biglang tumunog yung elevator at dahan-dahang sumara ang pinto. Ngunit bago pa man ito tuluyang sumarado, nakita namin ang isang gwardya na dumaan sa harap ng elevator. Huminto ito upang sumilip sa amin. Sabay ngiti at para bang may tinatanguan siya na kasama namin sa loob na hindi namin nakikita. Tagos kasi yung tingin niya sa aming dalawa nung makita namin siya. Dali-daling pinindot ni Jasper ang ground floor habang ako naman ay umuusal ng dasal. Nilalakasan ko talaga yung pagdarasal ko noon para mapaalis ko kung anumang masamang espiritu yung kasama namin sa loob. Nang sa wakas ay makababa na kami, nagtatakbo kaming dalawa ni Jasper sa labas. Hingal aso kaming dalawa sa naranasan. Simula ho noon, kahit may pa-overtime pay pa, kapag may mga meeting yung mga boss namin, hindi ko na ho tinatanggap. Mas gusto ko pong mapreserba ang katinuan ko kesa maranasan ulit yung mga ganoong pangyayari. Hello Scream PH. Aljon na lang po ang itawag niyo sa akin. Dati po akong utility personnel sa isang gusali sa Ortigas. Ang kadalasan ko pong trabaho ay maintenance ng lobby namin tsaka pag-aayos ng mga carpet at CR na malapit sa lobby. 3 ho kami sa shift na yon, kaya medyo magaan naman ang trabaho. Ang hindi ko lang ho talaga kaya ay yung paggising ko ng alas 4 ng madaling araw para simulan ang araw ko. Pagpasok ko pa lang, dire-diretso na yung gawain. Kailangan kong siguraduhin na na-vacuum ko na yung mga carpet. Na-refill na namin yung mga tissue sa CR, maging yung mga sabon at air freshener. So kailangan, gising na gising ang diwa mo sa mga ganoong oras para matapos mo lahat ng gawain. Mga bandang alas 5, yung gwardya naman namin ay magro-ronda na, kaya lalabas na yon sa station niya at mag-iikot na. Maiiwan kaming 3 maintenance sa labi ng gusali. Madilim pa din kapag ganong oras at syempre, tahimik din sa paligid. Sa gusaling yun, bago ka makapasok sa loob, sa hilera ng mga elevators, kailangan mo munang mag-tap in sa labas. Syempre hindi ka naman makakapag-tap in kung wala kang ID. Yung quarters kasi ng mga maintenance o utility ay nasa loob nun. Sa gilid ng mga elevators. May maliit na kwarto doon kung saan pwede naming ilagay yung mga gamit namin. Matapos kong gawin yung trabaho ko sa lobby, sabi ko dun sa kasama ko, pupunta lang ako sa quarters para ihanda yung uniforme ko kasi alas 5 na. Pumasok ako sa loob, inilabas ko yung uniforme ko at dali-dali ding lumabas. Nagtaka ako paglabas ko ng pinto kasi wala namang spring o kung anumang mekanismo yung pintuan na yun. Mabilis lang din yun bumukas at isara. Kaya paglabas ko, inaasahan ko na tutunog yun ng malakas pagkasara. Pero sa gulat ko, walang tunog pagkalabas ko. Hindi ko naman pinigilan yung pinto na sumara. Kung may ibang tao siguro tulad ng mga empleyado ng gusali, aalalayan ko yung pinto para hindi naman marinig ng ibang tao. Pero dahil nga ako lang yung nandoon,
Hinayaan ko lang na bumagsak yung pinto pagkalabas ko. Hindi ko yun nilingon nung mangyari yun. Nagtuloy ako sa paglalakad at matapos ng ilang hakbang, doon ko narinig yung pagkalabog ng pintuan sa likod ko. Sumara na ito. Hindi ako nag-isip ng iba. Hindi ako nag-isip na baka may tao doon. Kasi imposible yun. Ang unang pumasok sa isip ko, hindi na buhay. Yung sumunod sa akin palabas ng quarters. Nagdali-dali ako sa paglalakad hanggang sa dumating ako doon sa maliit na gate kung saan itatap namin yung ID. Para akong nakikipaghabulan sa kung sino man yung lumabas doon sa quarters. Pagkatap ko ay tumakbo agad ako sa labas ng lobby kung nasaan yung iba ko pang kasama at ang kakabalik lang mula sa ronda na gwardiya namin. Nakatingin silang lahat sa akin nang biglang tumunog yung daanan palabas ng elevator. Binaling nila lahat ng atensyon nila doon. Kasi bakit yung tutunog? Wala namang tao. Lumapit yung gwardiya at laking gulat niya nang biglang bumukas yung harang na tila ba may nagtap ng ID niya at lumabas mula doon. Pero pare-parehas kaming walang nakita. Pagtatakbuhan na sana kami. Mabuti na nga lang at may mga mangilan-ngilan ng empleyado ang dumadating at unti-unti na ding sumisikat ang araw. Pinakalma na lang namin ang mga sarili namin at sinabi sa isa't isa na wala kaming karapatang matakot dahil yan ang trabaho namin. Ang ginawa na lang naming paraan ay magdala ng kanya-kanyang rosaryo at Biblia. Sinabitan din namin ng rosaryo yung quarters namin. Iniisip kasi namin na baka galing doon ang ligaw na kaluluwang nakaengkwentro namin nung madaling araw na yon.